no? Talagang mismo sa Pilipinas at pati sa buong mundo, nagpapakalat sila ng propaganda ng mga ganyan ho. Anyway, dumako ho tayo mga kababayan. Dito po kay Makati Mayor. Mayor pa ba si Abby Binay? Okay, Mayor Abby Binay. Soplak si Inday Sara Duterte dito mga kababayan, mga boss si Pamo, sir. No? Biruin mo, oh. Hindi ko ine-expect kay Abby Binay ho ito, ha. Sinagot siya, si Inday Sara Duterte. Bakit ano ang sabi ni Inday Sara Duterte? Pakiwari ko o kumbaga, duda ako na pangbaboy o panghayop yung ilalabas nilang 20 pesos na bigas. Aba, ang Vice Presidente hindi na nga ho nakatulong na mapababa ang presyo ng bigas at alam naman ho natin mga kababayan kung sino ang nagkakandara pa dito sa 20 pesos na bigas. Wala hong iba kundi yung kanilang mga supporter na mga DDS. Tapos gaganyan pa. Oh. Alam naman at nakikita naman ho natin mga boss chief amo sir kung sino lang po ang naghahanap ng 20 pesos na bigas eh. Mga supporter lang ho nila. Di ba? Yung mga DDS lang ho mga kababayan. Napagbigyan na ho. Para sa mga DDS ninyo, na tanging sila lang ang naghahanap. Pagka nga ho, inumpisahan to sa Lunes, sila lang ho yung nakapila. Bakit? Hindi ako maniniwala na may pipila dyan na mga kakamping. Ang mga kakamping ay talaga mga sosyal yan. No? Denorado, o yung mga ganun, yung mga pandan, ganun yung mga, ano niyan, mga bigas niyan sa bahay. Jasmine rice, lalo na ho, sa sumusuporta sa gobyerno at kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga bigas niyan, yung mga buko pandan. Tama ba? Buko pandan. Kasi nakain ko yun, masarap din yun. Hindi mo mapapabili o hindi mo mapapapila yan, mga kababayan, doon sa mga ganong klaseng bigas. Yung mga DDS, araw-araw na ginawa ng Diyos. Saan na yung 20 pesos na bigas? Pati nga ho ako, hinahanapan ng 20 pesos na bigas eh. So, sa araw-araw ho na nagbablog tayo, hindi po lilipas ang isang araw na wala hong maghahanap ng 20 pesos sa bigas kay Mark Ramos. Di ba? Biruin mo, nagawan na ng paraan yung 20 pesos na bigas. Tapos sasabihin ng ating Vice Presidente, ano daw ho? Panghayop? Ito ang sagot ni Abby Binay. Sasabihin mo ba sa mga tao, no, after the election na lang, ha? Hindi. Sasabihin mo ba sa mga tao, sa susunod na pagkatapos na lang ng eleksyon, ganito, ganyan. Araw-araw nga hong naghahanap ng 20 pesos na bigas yung mga DDS eh. So, ibig sabihin, kumakalam ang sikmura ng mga DDS. Mga bossing, di ba? Ilabas natin yan, agad-agad. Para mawala yung gutom nila. Tapos sasabihin ni Inday Sara Duterte, naku, ichinempo sa eleksyon. Naku, gagamitin nila yan sa kampanya. Di ho ba? Ang daming issue ho nila, mga kababayan. Ikaw, bilang isang presidente, gobyerno ng Pilipinas, may solusyon na tayo. Sige, kailangan ilabas na agad natin yan para maibsan na yung kagutuman. Ganun ho ang paggogobyerno, which is nakikita natin. No? Sa pangunguna ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi, ang dating doon sa mga Duterte. Naku, gagamitin yan sa pangangampanya. Gutom na nga yung mga DDS ninyo. Araw-araw na naghahanap ng 20 pesos na bigas. Inilabas agad, tapos i-issuehan nyo pa. Nahahalata kayo ng sambayan ng Pilipino. No? Na ang nasa isip nyo, lahat politika. Di ba James Saito TV watching from California? Sabi ni Ket Menche, wow. Ano daw? Manya quality to run candidate. Yung dalawa. Sabi dito, sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang ha,
doon ko lang ibibigay yung murang bigas kasi sasabihin na namumulitika ako. Hindi. Bibigay at bibigay mo na agad-agad dyan para maibsan na yung kagutuman ng mga DDS. Hindi naman po ganun ang trabaho ng gobyerno. Correct. Baka ho sila ganun. Sanay ho siguro sila sa ganun. Ano po? Wag mo muna labas yan. Bakit? Basta wag muna. Itapat mo na sa eleksyon. Ganun ba kayo? Grabe naman kayo. Ano? Tutok doon sa problema. Lalong-lalo na ito, mga ano nyo to, mga supporter nyo ito. O baka natatakot kayo no, na mawalan kayo ng supporter lalo. Bakit? Kasi si Bongbong Marcos, natutupad lahat nagagawa lahat Nagsabi ng 20 pesos na bigas, nagawa. Yung tatay ninyo, sa jet ski pa lang, wala na. Yung jet ski nga ho yata, sabi, for sale daw. Bakit? Ano daw ang reason ng for sale ng jet ski? Kasi daw ho, mga kababayan, nasa ibang bansa yung may-ari. Yung build nga ho ng tatay nila, mga kababayan. Ang tatapang ng apog na isigaw, build! 100 mahigit ang aming itatayo, no, na infrastruktura sa Pilipinas. Ang natapos, 12. Baka natatakot kayo na maalala ng sambayan ng Pilipino na yung mga ipinapangako ninyo, hindi nangyayari. 7 pesos na bigas? Asa na din yun? Tapos ngayon, nakikita ng sambayan ng Pilipino, uy, may 20 pesos na bigas na din. Malaking tulong sa akin to. Nagiging kampante ang bayang Pilipinas. Tsaka yung mga DDS nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguro doon kayo natatakot. Ano? Kaya kung ano-ano na lang ini-issue, naku, tinapad sa politika. Bakit kasi Visayas lang, hindi ata alam ng Vice Presidente na ganun mag-umpisa ng mga proyekto. At pag-aaralan, magkakaroon ng mga pagsubok, hindi okay to. Palitan natin ng Palitan natin ng ibang style to. Hanggang sa maging okay na, ibuo na nating Pilipinas. Ganun. Sir, 12, bumagsak isang... Naalala pa ni Alexander the Great. Sir, 12, bumagsak isang tulay, kaya 11 na lang. Oo nga. Yung pinagmamalaki nila, tatak Duterte, bumagsak. Hindi si Duterte nagpagawa niyan. No, si Bongbong Marcos yan. Panahon pa ni Pinoy yan. Biglang nagkagano na, no? Yung isa, doon sa nangunguna sa build, hanggang ngayon ho, tahimik pa din, mga kababayan. Tuloy ko to. Hindi naman po ganun ang trabaho ng gobyerno, no? Kung maibibigay mo na ngayon, correct, ibigay mo na. Hindi mo na pwedeng sabihin, mag-aantay ako ng magandang timing. Hintayin ko muna matapos yung eleksyon kasi sasabihin ng mga kalaban, namumulitika ako. Paano? Gutom na kami. Hindi pwede. No, ayokong masabihang namumulitika. Ganun ho ba dapat? Mamamatay na ako sa gutom. Hindi pwede pagkatapos na ng eleksyon. Kayo lang ang nag-iisip kasi ng ganyan. Ano po? Lahat ng ginagawa ng gobyerno sinusubukan nilang lagyan ng butas. Di ba? Nedy Tamura at Mabel Quinjo, wag iboto mga bilyar. Tumutulong na yung gobyerno, pinipintasan pa rin. Saan ba tayo lulugar? Ang hirap ng posisyon na ito. Kapag kayong mga kalaban mo, yung mga DDS, yung mga Duterte, lahat to yan. Dati, binudol na tayo ni Marcos dati. Nakipag-usap ako sa eksperto. Ang sabi, hindi naman daw totoo na kayang gampanan yung 20 pesos na bigas. Eto, nangyari ho. Binubudol na naman tayo ng gobyerno. Bakit nandoon lang yung 20 pesos na bigas sa Visayas? Paano naman yung Luzon? Paano naman yung Mindanao?
Tapos yung mga DDS naman, mga uto-uto. Naku, eto yung 20 pesos na bigas, ang itim-itim, ang brown-brown, patuka sa manok. Eh hindi pa nga ho lumalabas, mga kababayan. Di ba? Kinukolekta pa lang ng mga mayor yung mga bigas. At yun ho, mga boss,